Yung senador na hindi pumapasok pero sumesweldo, I understand, nagparamdam dun sa grand launch Nagpadala ng ng Rage message. Coalition. Diba? Nagpadala ng Nagpadala ng message. message. Kung pumasok kaya siya? Ay, dramatic yun, ha? Yun ang news. Kung bigla siyang sumulpot doon, di ba? Bigla siya sumulpot, mas lalong naging dramatic. No? Yung launching ng Rage. Kitang-kita pa lang Sa mukha pa lang ni Bato, talaga magagalit ka na Ang problema, kung sumulpot siya tapos meron palang ICC warrant. Yun ang balita. Yun ang tunay na raging bull pag sumulpot siya ron. No? Pero alam mo ba, gusto rin nila, nakikita ko rin, pero siyempre si Alan ang mas magaling dyan, nakikita ko rin na kinokontrast na nila. Dahil nakikita nila, medyo nagpa-plateau o bumababa si Sara. Ibig sabihin, hindi na umuubra yung kanyang mga unhinged na mga pupugutan ng ulo ang presidente, huhukayin ang bangkay ng tatay, no? Hindi na i-assassinate, ipapapatay. Hindi na nagkakaroon ng traction. Bumababa na No? Kumbaga nalalaos na. Kaya kung makikita mo yung kanyang actuations itong mga nakaraang araw at saka linggo, nagpapa-gentle na siya, nagso-soften na siya. Yeah. So, tingin ko ay gagawin ng adjustment yung pagpapakyut na yan. Pero, kailangan hindi pa rin nila bitawan yung kanilang franchise. Yung galit, no? Yung bully, yung pananakot. Mukhang dyan ipapasa kay Baste at dyan sa kanyang minions, no? Magka-market share na sila. No? I'm sure hindi naman sila tinuruan ni Alan. Pero tingin ko may PR na nag-a-advise sa kanila. Si Kwan, isoffer na natin si Sara. Dahil sa kanya na yung mga hard na mga balasubas dito na tayo sa Kwan, sa mga hindi kanya. Tapos kayo, i-sustain nyo yan, i-sharpen nyo pa. Dagdagan lang sa Nedo, no? Tama yan, I totally agree. Although hindi naman tayo eksperto dito. This is the expertise of Alan Herman, no? Yes. Pero yun nga, no, in terms of, tawag dito, para expanding the market, so to speak, no, yung sinabi ni Baste Duterte, ulitin natin, isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Diba? Gumanon siya Pero ito, no, nakita ko rin doon sa portrayal sa social media ng kanilang mga taga-suporta, parang nag-a-appeal sila sa nostalgia. Kasi yung tatay nila naging karton, di ba? Nakapiit dyan sa, sa The Hague. Ginagamit nila yung nostalgia to be able to rediscover or to bolster that affinity with the patriarch ng kanilang dinastiya by presenting right before them si Baste Duterte. Nakatunog ng kanyang tatay. 'Di ba? Parang magsalita, pati mag-joke. Tapos puro tato, macho-macho. Although umatras nga lang dun sa boxing match with with General Torre. Pero kung hindi mo siya maaalala, talaga matapang ito no? Oo, diba? Nagpapa siya, Allahu Akbar. Nag-Allahu Akbar pa siya kanina. No? Ganun ba? Hindi ko nakita yun sa kakahapon, gusto niya i-consolidate kasi yung Mindanao. No? Yung kanilang bailiwick. Gusto niya i-consolidate at ipakita na nagkakaisa sila at mag-offensive na dito sa Luzon. Mag-offensive na dito sa Luzon. Kaya nga sa Club Pilipino ginawa Sa Club Pilipino. Consolidate Mindanao, no? And rage against the Manila imperialism. Kaya nga sabi niya, kailangan natin kunin ang gobyerno at ibalik sa mamamayan. Di ba? Impressed ka, di ba? Kunin ang gobyerno at ibalik sa mamamayan, sabi niya. Sobrang impressive talaga, no? Ayusin kaya muna na rin sa Davao. Di ba? Oo. Tsaka maganda rito sa yung mga katulad din. Tama ba nandun si Leandro Libista, no? Mga ganun, no? Ba si Kwan? Nandun ba si Meow Meow? Hindi ko nakita pero si Libista nandun, di ba? Tama? Special. Special siya. No? Special yung kanyang bando. Talagang binild up siya. Pero Sen, ito yung tanong ko. Kung lantad na DDS na yung anak, paano yung nanay? Pwede bang maghiwalay yun? Ikaw naman. Ha? Ganun ba? Hindi ko alam. Nagtatanong lang ako Oo. Hindi pa siya lalantad dahil magiging kwan siya Senator Judge. Diba? Kung sakasakali.
At saka mukhang may mga kaso na nakaamba sa kanyang anak eh. So magkuka pa siya. Magte-negotiate pa. Kahit yung Wala naman ako anak, nakikita out and out na. Hmm. Kaya crucial itong mangyayari bukas. Kumusta na pala yung solar projects ng kumpanya ng anak niya? Alam mo, Sen, kung natuloy yun, ang laking tulong nun sa energy transition natin. Oo, kung seryoso pala yun. Parang hindi Oo. seryoso. Siguro less dependent tayo, no? Kung seryoso yun, di ba? Kung sakaling hindi tayo hinaras at pinigilan nung gusto nating makipag-joint exploration sa Reed Bank, sa West Philippine Sea, dapat humaharvest na tayo dyan eh, ng langis. Isasabay mo pa yung massive solar project. Baka hindi tayo ngayon nagpapanik, di ba? Oo. Kaya pwede ba tayo maglista ng mga dapat sisihin dito? Hindi, naisip ko lang in the context of rage. Kasi nakaka-rage din yun eh, hindi ba? Oo. Lalo ko yung nanay, galit na galit na sa DOE, doon sa pagdinig last time. Diba? Oo. Kung makapagsabon dito sa mga DOE, nakalimutan niya, ay teka, yung anak ko hindi pala nakapag-deliver. Ang laki ng kontrata mga nakuha, ang laki ng mga kontrata nakuha sa solar projects, pero hindi nakapag-deliver. Di ba dapat may rage din siya doon? Napaka-ipokrito lang, no? Oo. Na-surpresa ka? Hindi. Ikaw ba, Sen? Ha? Ako surprise. No? Ang taas ng pagtingin ko sa kanila. Okay. And of course, ang isa pang konteksto natin dito, no? Hindi ko sinasabing coordinated, no? Hindi naman ako ganun kakomplikado mag-isip, eh, no? Wala akong sinasabing coordinated campaign to ng mga DDS. Yung talagang fake news na terminally ill yung presidente. Yun tuloy, napa-jumping jack. Terminally ill, namatay. Namatay na ba? Oo. Namatay sa Ito isang galit ko. Ito, Sen, ito. I will be very, very frank, no? Kung bakit galit na galit ako sa mga DDS sa pagpapakalat nitong fake news tungkol sa health ng presidente. Tanungin mo ako, Sen, kung bakit. Bakit ako galit na galit? Bakit? Dahil sa fake news nyo, napa-jumping jack yung presidente. Ang pangit tingnan. Hindi ko na mabubura sa isip ko yun. Nagja-jumping jack. Jumping jack. No, Tumakbo pa, napa-jogging pa. Paano ko maa-unsee yun? Ang sakit na kung gano'n ang sakit mo. Tapos tumatakbo ka. Masakit yun ha. Talagang pinigil, di ba? Doon ako na bad trip eh. Paano nasa isipan ko yun, nasa alaala ko na yun. Gumagano, no? Pina-jumping jack niyo yung mama, kayo talaga. Hindi ako nakyutan eh. O ba naman, sabihan ka na namatay ka sa room 304 ng ganitong oras, ng ganitong araw. Pero seriously, naalala ko lang kasi, nung panahon na si dating Pangulong Rodrigo Duterte nasa posisyon, naalala ko yung galit na galit yan pag tinatanong siya sa health niya eh. If I'm not mistaken, meron pang isang tinakot na reporter from the province. Basically for pursuing that line of question. Yun tungkol sa health niya. Diba galit na galit yung mga yan nagde-demand ng record ng health ng presidente. Ngayon, sila ngayon yung nangungulit dito kay Bongbong Marcos para i-reveal yung kanyang health. Na ginawa naman ng presidente, to be fair, because he owes it to the public. Pero again, speaking of hypocrisy, ang kakapal ng mga pagmumukha nyo, kasi yung poon nyo na karton ngayon, yan yung numero 1 galit pag tinatanong sa kanyang health. Ngayon bahagi kasi ng strategy yan para i-drive yung point na sa amin na kayo. No? Sa amin na kayo. Kung biglang mamatayan, di kami na ang presidente, di yari kayo. Yun yung mensahe nila, lalo na dito sa purposes ng impeachment. From the Justice Committee hanggang sa plenary ng House hanggang Senado. Mag-ingat kayo dahil yung presidente nyo ay malapit na yung matikok. O kaya natigok na. Yung nakita nyo kanina ay zombie. No? Zombie yung kanina. Nagda-jumping jack na zombie. At saka tumatakbo. Hindi yan si Bongbong. Zombie yan. No? Dahil nga, ang gusto nila, kabahan na itong mga politiko. Magkakabilang bakod na kayo. Dahil either tigok na yan o malapit na matigok. Pero tingin ko, hindi malayo na ikalat nila. Hindi yan, AI yan.
AI yan. Ah, Hindi yan si AI Biko lahat yan. yun, pati yung mga reporter Oo, na AI yan. nakatakbo. Oo. Mm. Talagang, Sa bagay, talagang no? itong bansa to, no? Talagang bibilib ka sa atin, eh. No? They never fail to Kumbaga, amaze me. Di ba? Hindi ka ba yeah, na-amaze yeah, sa kanila? oo. Di ba? An- Amazing, di ba? Na-amaze ako Kala mo until naabot na yung limit, eh. Kala mo naabot yun yung nga, limit, eh. Di ba? Pagpunta mo dun sa limit, aba, meron pa palang meron pa bagong pala. limit. Oo. Sasadsad pa pala. Oo. Wala, laos tayo sa mga yan. Laos tayo dyan. Oo, No? sabi ko, talagang tong ano no, tong politika at gobyerno natin, talagang it's a big joke, no? Pag inisip natin. Di ba? Of course, sorry. This is not to demean the efforts of many of our men and women sa government. No? Maraming matitino dyan, no? Di hamak na mas maraming magagaling dyan. Pero yung mga politiko yung nasa posisyon, mga DDS politicians, di ba? Amusing and amazing until you realize that they're running this country. Oo. Imagine mo yung kung makabalik sa gobyerno yung mga yan. Di isang malaking good luck sa ating lahat. Bye-bye. Oo. Yun talaga yung yung ang ilalabas na napakahirap mahalin talaga ng Pilipinas. Pero ako naman nakukuha na eh. Nag-iising na rin yung mga tao. Saan ba sila nang galing? 90% plus, di ba? Ngayon, ilan na lang? 34, 35. Lalo na, pag lumabas yung napakagaling na survey, no? Bukas o sa Miyerkules, makikita mo, talagang bumababa na. Hindi lang nagpa-plateau, bumababa. At 69%, almost 70% ng mga Pilipino ay pro-impeachment. O, di ba?